Paano magtanggal ng insekto sa mata? Next time, isara na lang ang visor. As we can see, the idol is healthy. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ang technique sa idol. Hanap lang tayo ng area na wala masyadong tao. This area is perfect. Okay, so paano mag-adjust ng air screw? Ito yung ating air screw. Una, iset natin sa pinaka-reach position, which is 1 turn. Paano natin malalaman ng 1 turn? I-fully close muna natin, ano? Ayan. Fully closed. Ngayon, set natin sa 1 turn. Half turn. 1 turn. It should be the richest. Mas masikip na buka, mas kinukontian mo yung hangin. Ganun tayo sa carburetor tuning, guys. Nagtitimpla tayo ng halo ng fuel o gasolina at saka ng hangin, ano? May tamang timpla lang. Ngayon ang ginagawa ng air screw o pilot screw, siya yung nagre-regulate ng hangin. Kung itong screw na to ay matatagpuan mo rito sa ilalim nito or sa side ng intake, ibig sabihin fuel screw yun. Kabaligtaran yun ng air screw, kaya baligtad yung adjustment nun. Ngayon dito tayo sa air screw. Paano to adjustin? Naset na natin sa may pinaka-reacher sa 1 turns. Yan. Hirap siyang hirap na siyang mag RPM. Bukahan natin ng kaunti itong idle screw. Ito yung idle screw. I-adjust natin yung initial opening ng throttle para ngayon buka pa natin ng konti. Mamaya na natin explain ng maayos-ayos, ano. Yan, around 2000 RPMs. Ngayon magluluwag tayo ng air screw hanggang makuha natin yung pinakamagandang performance ng engine. Subukan natin magluwag ng 1 port. Yan, narinig nyo ba? Gumaganda yung RPM, di ba? Check natin. From 2000 RPMs naging 2500. So nandito tayo sa 1.25 opening ng air screw. Susubukan uli natin magdagdag ng 1 port. 1 port. Yan. Ngayon nandito na tayo sa 1.5 opening. Mas tumaas siya yung RPM natin, pero nakakarinig ako ng ibang kakaibang sound sa RPM. So try pa natin na dagdagan pa ng 1 port. .75. Observe natin, so tumataas pa. Ibig sabihin 1.75 ang mas optimum. Dagdagan pa natin ang buka. Try natin sa 2 turns. Ayun kaibigan, sa 2 turns mas lumalapit siya sa 3000 RPMs. So ibig sabihin mas gusto niya sa 3 turns, ay sa 2 turns. Dagdagan pa natin 2 turns. Sa 2 turns na tayo, 2.25 turns. Ba, nag 3 pa. Hanapin natin yung hanggang sa hindi na siya nagdadagdag. 2.25, 2.5 turns. Ayun, wala nang performance gain. So ibabalik na natin sa 2.25. Yan, 2.25 turns. So yun ang gusto niyang, yun ang gusto niya. 2.25 turns. Teka lang, huwag kalimutang ibalik ang idle screw sa mas mababang RPM. Luluwagan uli natin tong idle screw.
papunta sa iyong desired RPMs. Nasa 1,500 lang ang aking desired RPM. Yan, okay na yan. Babaan pa natin ng konti. Yan. Okay. So ayan, naturo ko na sa inyo kung paano magpihit ng air screw. Summarize para sa mga tamad na hindi kayo marunong mag-research. So itong method na to, ito yung kadalasan mong makikita sa mga tutorial videos ng kung paano magtono ng karburador. Actually, paano magtono ng pilot stream o nung low throttle opening stream. Yun. Kasi yung part na yon, ang kumokontrol talaga doon, mainly yung pilot jet na tinatawag, o yung tinatawag rin ng marami sa atin na slow jet o yung mas maliit na jet. Pilot jet, saka itong ating air screw. Yun. Air screw, pilot jet, at may epekto rin doon ang needle position, pati yung float height. Ngayon, bakit iyon yung sinasabi ng mga tao na kung paano magtono ng karburador? Dahil iyon lang ang magagawa mo sa stock na karburador. Paano magtono ng stock na karburador? Yun yung gusto nilang sabihin o i-mention sa atin, ano? Ngayon, paano kung aftermarket na karburador yung kinabit mo? Iba yun. Kasi mga kaibigan, from main jet o yung from main jet o yung pinakamalaking mong jet, needle, yung pilot, nakaka-apekto rin yan sa buong throttle natin. Meron yung overlapping performance change or gain kapag nagpalit-palit ka dyan, di ba? Tandaan lang natin, sa full throttle, ang pinaka gumagana dyan yung ating main jet, no? Yung pinakamalaking jet. May epekto rin yung needle. Ngayon, sa gitnang throttle, ang pinaka nakaka-apekto yung needle position. Nakaka-apekto rin doon yung main jet, at may kaunting epekto rin yung pilot. At ngayon, sa may pasarado o slow throttle o yung mas kaunting buka ng throttle, mas maliit na buka, ang pinaka nakaka-apekto yung pilot jet, saka yung air screw, nakaka-apekto rin doon yung needle. Yun yung ating i-consider kapag aftermarket carburetor na yung ating kinabit. Ngayon, ang video na to nga pala, bago tayo lumayo na naman kung saan-saan, paano pumili ng pilot jet. Itong air screw ang isa sa iyong magiging palatandaan. Kung nasa may 1 turns lang ang settings nang nakuha mo sa ginawa nating activity kanina, kung ginawa mo yung activity na yun at ang nakuha mong turns ay nasa 1, masyadong maliit ang iyong number ng pilot jet, no? Kaya sinusubukan mo siyang i-compensate by turning into richer settings ng iyong air screw. Ngayon, paano mo naman malalaman kung masyadong malaki? Kapag nasa 3.0 na ang opening or more than 3.0 opening na ang iyong air screw, ibig sabihin, sinusubukan mo naman siya i-compensate sa pamagitan ng pagpaparami ng hangin. Kaya, sinusubukan mong lakihan ang buka ng air screw. Ibig sabihin, masyadong malaki ang buka o masyadong marami ang bato ng pilot jet na napili mo, masyadong malaki. Yun lamang mga kaibigan. Ngayon, hanapin mo yung nasa around pagitan ng 3.0 opening saka 1.0 opening. Yung magtitino sa 1.5 turns, around 1.5 turns ng air screw, yun yung pinaka the best na pilot jet. So based on my experience, share natin sa inyo kung anong nangyari sa akin, bakit ako nagpalit ng pilot jet. Nasa 35 pilot jet to, guys. Isinet ko ng reach, as I mentioned, nakaka-apekto yung ibang parts, no? Yung needle, sinet ko ng reach. So pagka may instances na pag nagbubuka ako ng throttle sa low speed cruising, konting blip, mayroong part na lunod. Yan. So sinubukan kong lakihan yung buka ng throttle, nasa 2.75 na ako, malapit na sa 3, nandun pa rin. So ibig sabihin malaki yung aking pilot jet. Kaya nagliit tayo, nagbawas tayo ng gasoline dun sa ating pilot stream. Kaya ako nagbaba ng 35. Iyon mga kaibigan. At doon magtatapos mga kaibigan ang ating series patungkol sa 28mm carb installation. Meron akong di na-discuss at hindi ko naging problema itong pag-set ng float height. At maybe not, gumawa rin ako ng video tungkol doon. Ngayon, final settings, gumamit tayo ng 125 main jet, third clip ng needle, 30 holes needle jet, 35 pilot, 2.25 na air screw
ikot, pihit. 2.25 turns. Yun. So, yun. I-testing natin sa low speed ang ating settings. Yung walang kadyot-kadyot. Bagong gawa yung kalsada rito, ano. Ganda sana, kaya lang hindi nila nilinis pag alis nila. Mga contractor natin, ano. Pwede pumasok? Ha? Ay, konti pa lang. Sige, wag na pala. May ilog. Yun yung sinasabing papuntang falls. Ginagawa ng daan, pero kasya lang ay tao o single, malit. Hindi kasya yung tricycle, miski tricycle hindi kasya. Putik yung daan. Hindi tayo makapag-banking. Wala, umulan kasi. May kataasan tong area na to, kaya medyo malaki yung naipakita ko sa inyong settings ng air screw kanina. Takot. Dito ko natatapusin ang vlog, guys. Thank you for watching.